Isang post-up team ito ang tumalo sa team ng New Zealand ayon na mismo kay Coach Jude Flabel at dalawang tunay na bigs ng Gilas ang tinutukoy niya dito na may malaking ambag sa shaded area mapa-opensa at depensa noong natalo sila. Sina Kai Sotto at Junmar na merong isang malaking athletic na point guard na Justin Brownlee ang nasabi nga ni Coach Jude Flabel na nagbigay sa kanila ng problema at natalo ang kanilang lineup, plays o sistema. Nakita ng coach ng New Zealand ang tunay na lakas ng Gilas kapag kumpleto ang kanilang lineup at ito na ngayon ang big 3 ng Gilas para sa kanya Kai Sotto, Junmar, Justin Brownlee. Merong laro ang Gilas sa high post at low post kapag nandyan sina Kai Sotto at Junmar tapos JB palipat-lipat lamang sa perimeter 3-point area at kung isolation ang usapan kayang-kaya ang 1-on-1 kahit na sino pa ang nakabantay sa kanya. Talagang inaabangan na ulit ang laro ng Gilas na merong isang Kai Sotto dahil na rin sa dagdag pwersa rin si Kai at tumataas rin ang chances ng Gilas na manalo. Lumalakas ang kanilang opensa at depensa sa shaded area kapag nandyan si Kai. Ngayong buwan na ito ang muling pagbabalik ni Kai Sotto sa hardcourt. Ito ang kanilang target mahigit sa isang buwan na maglalaro na muna si Kai para sa team ng Koshigaya Alphas bago ang laro ng Gilas laban sa team ng Australia at New Zealand, kaya pagdating ng laro ng Gilas mas malakas na Kai Sotto ang mapapanood natin. Aminado naman ang team ng New Zealand na na-dominate sila ng Gilas sa loob ng paint dahil sa combo big natin Kai Sotto at Junmar at ito talaga ang pinakadahilan kung bakit nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Tall Blacks. Ayon na mismo sa coach ng New Zealand, ilang ulit niyang nabanggit ang post-up play ng Gilas o yung laro nila sa shaded area sa opensa, depensa at maging sa pagkuha na rin sa rebound. Maging ang team ng Latvia size nga rin ang nasabi nila na talaga namang hindi nila inaasahan at naging mas malaki ang Gilas lineup kaysa sa kanilang lineup. Maliwanag na kung merong isang Kai at Junmar para sa Gilas team, napapakaba ang mga top teams na ating nakakalaban. Hindi madali para sa kanila ang easy basket sa loob ng paint dahil Kai at Junmar ang nagbabantay dito. Maging isolation mahirap rin at nalilimitahan natin ang kanilang opensa sa 3-point area at perimeter na lamang at napipinpoint ng Gilas ang opensa na gagamitin ng ating kalaban at pwede nilang ma-anticipate ang galaw ng ating mga kalaban para sa solid na depensa. Nakita natin ang huling lineup na ginamit ng New Zealand at yun pa rin, Tyrell Harrison ang kanilang 7-footer na siya namang namamayagpag para sa depensa ng New Zealand at si Sam Menenga na ang kanyang kasama at si Yanni Wetzel sa 4 at 5 position. Kitang-kita na Kai Sotto Junmar ang magiging isa sa panlaban ni Coach Tim Cone sa lineup na ito ng New Zealand sa shaded area tapos malaking boost ang isang QMB dahil meron nga ring hassle ang laro ni QMB. Hindi yan basta-basta nagpapa-score sa loob ng paint at masipag rin na makipag-pisikalan at siksikan sa shaded area. Kung merong isang Kai, maganda ang laro na mapapanood natin. Gilas laban sa team ng New Zealand at may chance talaga na madagdagan pa ng Gilas ang kanilang panalo kontra sa team ng New Zealand. Sa lahat ng nasabi ng coach ng New Zealand ay Kai Sotto nga ang lumalabas na isa sa kanyang naging problema, size na tumatapat sa size ng kanilang team at mas maganda ang laro na ipinakita ni Kai kumpara dito kay Tyrell Harrison at alam naman natin ang kalibre ni Tyrell Harrison, halos nasa NBA na nga rin, naglaro sa latest na NBA Summer League at maganda ang kanyang naging performance, pero ang Nuggets nga ay meron pa ring Nikola Jokic kaya naman hindi nila gaanong kailangan ng maraming big man. Hindi nga maipagkakaila at kitang-kita naman na nawala ang malakasang laro ng Gilas noong nawala ang Kai Sotto at Junmar combo. Ito ang pangmalakihan at pangmalakasan talaga na panlaban natin sa shaded area sa loob ng paint at ngayon magbabalik na ulit ang combo na ito kaya naman asahan natin ang palaban ng Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa mga teams ng Australia at New Zealand.